meron nga rin pong bahagi po ng Parañaque ang nakaranas po ng hindi lang basta baha, matinding pagbaha po over the weekend. Hopefully ngayong araw na ito humupa na nga yung baha po dyan sa area na yan. Hingi po tayo ng update sa head po ng Public Information Office ng Parañaque, si Sir Errol Cabatbat. Good morning po. Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted. Sa ngayon, may binabantayan po ang ating city government na 5 barangay kasi nga po bumaba na po kasi po yung tubig ba sa ibang barangay, pero dahil po sa patuloy na pagbuhos ng ulan at high tide po ngayon, may mga daan po dito sa San Dionisio, Barangay San Dionisio, San Isidro, Barangay Don Bosco, Barangay Moonwalk at San Antonio po na hindi passable po sa mga light vehicles. At pinagdarasal po nga namin na sana po ay medyo tumigil na muna ang ulan para po kahit paano ay wag na munang tumaas palalo ang tubig baha. So, tama po yung narinig. Yes, sir. Tama po yung narinig ko. 5 areas po yung sinasabi ninyo na nagkaroon ng pagbaha dyan sa Parañaque. 5 lang po yun? Actually, sa ngayon, as of 6 a.m. kanina umaga. Pero kung kasama natin yung over the weekend po. Opo. Over the weekend, 14 po na barangay ang apektado po ng pagbaha. 14 barangays. Alin po sa mga barangays. Yes po. Alin po sa mga barangay na to over the weekend nung kasagsagan po ng bagyo ang pinaka sabihin na natin critical yung naging pagbaha? Hanggang saan po umabot yung pagbaha? Malapit ang critical po kasi yung mga lugar na malapit po sa creek at yung pong mga barangay po na nasa coastal area po ng Parañaque. Sila po itong talaga pong binaha. Marami po kasi yung mga tinamaan bukod po dito sa San Dionisio, sa San Valley, Barangay San Valley, tinamaan sa bahay dyan. Yung pong Moonwalk, San Isidro, San Antonio, yan po yung mga barangay na tinamaan. Kung pagbibigyan niyo po ako ng ito po, San Martin de Porres, Marcelo Green, BF Parañaque, yan po yung mga tinamaan. Pati po Baclaran, tinamaan din po ng mga pagbaha. Pero as of 6 a.m. nga po, 5 barangay pa rin po yung medyo nasa-threaten pa rin po ng pagtaas ng tubig dahil nga sa patuloy na pag-buhos ng ulan at ng high tide. Oo nga po. So, sir, yung pong mga barangay na ito, pambihira ba ang taas nito ngayon? As in, ngayon lang po tumaas ng ganun po kataas ang baha? Parang ang kwento po kasi ng mga tao po ay parang undoy levels po yung nangyari. Kasi nga po, sabi pa nga ng iba, mas mataas pa nga po pa sa undoy. Kasi nga po, ilang araw na pong umuulan at walang tigil po ang ulan. Yung ine-expect po natin sana na, yung nga, kung buhos na ulan, parang isang konti ito na dapat ibuhos. Pero over the weekend, wala pong sumobra. Sumobra po. Tinigil lang po ng konti, tapos dire-diretso pa rin po yung pag-ulan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.